Hello guys! Kumusta na kayo? Ako ngayon medyo hirap ako sa buhay ko dahil wala pa akong asawa. So, nagkahiwalay kami ng asawa ko. Ayun. Naiwan sa akin yung anak naming dalaga. And napakahirap maging magandang babae. Kasi pahihirapan ka ng lahat ng tao dahil maganda kang babae. So, yung asawa ko, hirap na hirap din para ipagtanggol ako kahit hindi ko siya kasama dito sa bahay. Nasa ibang lugar siya, nasa bahay namin sa isang lugar, Manila. So, in telepathy, nag-uusap kami and hindi niya ako pinababayaan. And sana nga hindi niya ako pabayaan, oh guys. Guys, oh God, sana po hindi ako pabayaan ng asawa ko dito. And sana may mangyari ng magandang bagay. Yun. Sana matapos na yung paghihirap namin ng pamilya ko dito sa lugar na to. Kasi nasa lugar nga pala kami ng Area 1, Dasmariñas, Cavite, Barangay San Esteban, CDC 4, Block 76, Similac Street. So, pugad to ng mga tarantadong tao. So, saka mga dugyot na tao ang naninirahan dito. Ano magagawa ng isang katulad ko na medyo may itsura, medyo mataas, na babae, may pinag-aralan? Anong gagawin ng mga basurero, ng mga nangangalakal ng mga tao rito sa akin? Takot na takot ako, hirap na hirap ako sa isip ko. Tinatanggal ko bigla pag nalalaman kung gano'n ang iniisip ko. Inaalis ko sa utak ko lahat. So sabi ko, balang araw, marirealize nila lahat ginagawa nila sa akin. Magkakaanak din sila ng mga katulad ko. Hindi nila alam yon. Kala nila, masyado silang selfish. Pag naiinggit sila sa akin, sobrang sinasama ako sa kanila. Sobrang sama nila sa akin. Ang sakit-sakit sa kalooban, sobrang sakit sa puso. Sobrang pananalbahe ang ginagawa sa akin dito ng mga tao rito. So, ang hirap maging isang Kristiyano. Pero masarap guys kasi lagi ko kasama ang Diyos sa buhay ko. Hallelujah! Woo! Yun lang. And pinagpapala ang buhay ko araw-araw. And yung mga mahal ko sa buhay, patuloy ako minamahal. Sana ma-realize nila na ganun din ang mangyayari sa kanila kung bubuti sila, kung magiging mabuti silang tao. Alisin na nila yung inggit, yung anger, yung galit, yung poot sa akin. Kasi hindi naman ako masamang tao sa kanila. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Ba't naman nila ako ginaganito? Diyos ko naman. And sana ma-realize nila yun. Na what you sow is what you reap. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng kasalbahihan ang aanihin mo sa buhay mo. Sasalbahin ka na ni Satanas habang buhay. Kasi ayaw ka na niyang pakawalan. Aalipinin ka na niya sa pagiging masamang tao mo. Sisirain niya yung buhay mo, yung pagkatao mo, gagawin ka niyang salbahe, gagawin ka niyang masama, para masalbahe mo yung magagandang babae. Saka yung mga taong may konting pera na ikaw wala, na pinagpala ng Diyos dahil pinagpaguran at pinaghirapan nila yung trabaho nilang yon, kaya meron silang pera ngayong ginagamit. Naiinggit ka dahil doon. Di mo man lang inisip na kung yun din ang gagawin mo, kung mag-hard work ka rin, kung magsisikap ka rin sa buhay, makakamtan mo rin yung nakakamtan namin. So, wala kang dapat ikainggit, saka ikagalit sa akin. Diba? Yun. Okay? So, yun lang guys. Yun lang ang masasabi ko for now. So,
Sobrang lungkot ko and galit ko sa mga tao rito dahil pinepersonal na nila ako. Sobrang galit nila sa akin. Naiinggit yata sila sa akin sobra. Eh, taga rito naman ako, kababayan nila ako. Bakit nila ako kaiinggitan? Kung pakikisamahan nila ako na ayos, maayos din ako makikisama sa kanila. Parang hindi nila ako matanggap. Hindi nila matanggap na meron silang kapitbahay na Ria na katulad ko, na magandang nilalang. Kaya ko naman makisalamuha sa kanila. Yun nga, pag pinasukan pala ng inggit ang isang tao, maaalipin na sa pagiging masama ang mga tao na to. Pag pinasukan ng inggit, aalipinin na ni Satanas. Sasabihin ni Satanas, salbahihin mo yan babae na yan, diyan ka naiinggit. Hindi nila alam, pag ginaganon sila ni Satanas, sinisira ni Satanas ang buhay nila. Para maging masama silang tao, hindi sila kalugdan ng Diyos. Hindi matutuwa sa kanila ang Diyos sa ginagawa nila sa akin. Patuloy sila magiging miserable sa inggit. Yun lang yun. Okay guys? So that's it for now. Yun lang po ang masasabi ko. And sana magbago na tayo for the betterment of ourselves. Para sa ikagaganda ng pagkatao natin. Para mahalin na tayo ng mga taong mahal natin. Kaya hindi tayo minamahal ng mga taong mahal natin dahil ang papangit natin. Ang babaho ng ugali natin. So sana baguhin na natin yun. Tanggalin nyo na yung inggit. Tanggapin nyo na ako. You must love me. Love us. Ang mga privileged na tao, minamahal din. Hindi naman kami nagpapakasarap sa inyo. Ano ba kinaiinggit nyo sa amin? Pero mahal ko kayo. Yun. Yun. Kasi sabi ng Diyos, mahalin ang kapwa. Sumunod ako sa Diyos. Minahal ko yung kapwa ko. Love God, mahalin mo ang Diyos, minahal ko rin yung Diyos. Makikita yung pagmamahal ko sa Diyos sa pamagitan ng pagmamahal ko sa kapwa ko. Tama. Diba? Yun lang yun. Ayaw matanggal yung inggit nila sa akin. Sobrang inggit sila sa akin. Diyos ko, wala magmamahal sa inyo pag ganun.